Nasusunog pa rin ang bahagi ng Mount Apo na nagsimula magliyab noong pang-Sabado. Ang apoy nanggaling daw sa napabayaang burner sa campsite. Nasa gitna ng aksyon si Irene de la Cruz ng News 5 Davao. Kita sa aerial survey ng Philippine Air Force ang makapal na usok na bumalot sa tuktok ng Mount Apo pasado 1:00 ng hapon kahapon. Sa mga litratong ito naman, makikita ang mga rescuer habang sinusubukang apolohin ang apoy. Hanggang ngayon, hindi pa rin napupuksa ang apoy. Mabuti na lang at nakababa na ang higit 200 trekkers na umakyat sa bundok simula Miyerkules Santo bago pa sumiklab ang apoy. Wala namang nasaktan sa sunog. 3 Boy Scout naman ang nirescue matapos masugatan habang paakyat ng bundok. Huwag silang magpanik, naghihintay lang kami ng instruction papunta roon. Nagsimula raw sa isang napabayaang burner na walang agad nakapansin. Aminado ang iba't ibang ahensya na hindi pa rin nila tuluyang napapasok ang tuktok ng Apo kung saan nagsimula ang umano'y forest fire. Plano ngayon ng lokal na pamahalaan na gumawa ng fire line para mapigilan ang apoy na umabot sa sulfur vent ng bundok na posibleng mauwi sa pagsabog nito. We cannot just easily send people immediately because we have to know the situation. Mabilis raw ang pagkalat ng apoy, lalo tuyo ang lupa. Tinatahak ngayon ng forest fire ang ruta papuntang Kidapawan patungong Lake Venado. Nilinaw naman ng tagapamahala ng Apo na hindi ito nagkulang sa paalala sa mga trekkers na bawal manigarilyo o gumawa ng bonfire sa bundok. Iniimbestigahan pa ngayon ang sanhi ng sunog. Mula Davao City, umaaksyon Irene de la Cruz, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.